Salamat itabay sila. Shalom, kamusta? Shalom, kumusta? Mabuti! Mabuti! Kumusta mabuti? Mabuti! 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 Etong ganap namin kahapon habang hinihintay namin ang nurse ni Lola. Kita nyo naman si Lola at feeling summer pa sa kanyang suot. Kahit na lamig, ay ganyan talaga ang gusto niya mga suotin. Ayaw niyang magmedyas at ayaw din niya magsuot ng damit na may long sleeve o kaya naman ay jacket dahil nangangati daw siya. Aringat kinuha ko ring halaman na bigay ng kanyang kapatid nung minsan na pumunta dito sa bahay. Gusto niya daw tingnan dahil nga magaganda ang mga bulaklak. Yung kasing kapatid ni Lola ay mahilig sa mga bulaklak kaya naman ay binili at dinala din sa bahay. Kita nyo naman at napakaganda at buhay na buhay ang kulay. May bago pa nga na sumisibol na bulaklak. Tuwan-tuwa nga si Lola at ang ganda-ganda nga daw ng bulaklak. Bihira lang kasi na bumangon si Lola sa kama at bihira lang na pumunta din at tumambay din sa may salas. Kaya naman ipinalapit niya sa akin na rin bulaklak at gusto niya daw makita. Ayan palang suot niyang damit ay pasalubong ko yan nung kabilang taon nung ako'y nagbakasyon sa Pinas. Mahirap kasing bumili ng damit dito para sa kanya dahil kailangan ay malaki talaga para mas komportable siyang suotin. Kaya naman pag nauwi ako ng Pinas ay ibinibili ko siya ng tela at pinagpapatahi ko na lamang. Inip na nga si Lola dyan kahihintay sa nurse dahil ang sabi 10 AM daw ang dating. Mahirap ang akuan ng oras si Lola dahil kapag sinabing 10 AM ay kailangan ay dumating. Dahil nahihirapan nga siya na umupo ng matagal, kahihintay. At para malibang si Lola, kami nagpicture-picturan. Sabi ko ipipicturan ko siya at isesend ko sa kanyang kapatid. At syempre kami nagpicture na din na magkakasama. At sa tagal nga ng nurse ay si Lola hindi na nakapaghintay at naiiyamot na at babalik na daw siya sa kanyang kama. Kaya naman ayan, itinayo ko na at dadalhin ko sa kanyang kwarto para makahiga na sa kama at masakit na daw ang kanyang likod. Pinilit ko nga lang siya na tumambay dyan sa salas para pagdating ng nurse ay makita siya na wala sa kama. Dahil tuwi na nga lang pupunta dito yung nurse ay lagi siyang naaabutan na nakahiga sa kama. Kaya laging nasasabihan na bumangon at maglakad-lakad naman. Ilang minuto pa nga lang ang nakakalipas nang daling ko si Lola sa kanyang kwarto ay bigla naman dumating na ang kanyang nurse. Ang sabi ay 10 AM daw siya dadating pero dumating ito ay lampas na ng 11 kaya naman si Lola ay inip na. Yan ang isa sa kagandahan dito sa Israel kahit walang kailangan si Lola ay binibisita siya ng kanyang nurse para kamustahin at tingnan din ang kalagayan ni Lola. Ayan si Kaya, ang mabait na nurse ni Lola. Kinindatan niya nga ako dahil binibiro niya si Lola at gusto niyang sumangayon ako sa kanyang sinasabi kaya naman kumindat siya sa akin. Nang dumating nga ako dito sa Israel ay ayan na mismo ang regular na nurse ni Lola na tumitingin sa kanya. Napakaganda nga dito sa Israel, alagang-alaga ang matatanda. Kapag hindi kayang pumunta ng clinic ay sila mismo ang pumupunta sa bahay para dalawin at kamustahin. At bago pa nga dumating dyan si Kaya ay may nauna na sa kanya na isa pang nurse na kumuha naman ng dugo ni Lola para sa kanyang blood test. Ayan nga, tumalis na din agad at hindi naman masyadong nagtagal. At pagkatapos nga niya, naiasikasuhin ko naman sina Lola at pakakainin ko. Please follow and share for more videos. Thank you for watching.